Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Imus, Cavite, sa bahay ng isa sa mga VIP customers namin sa Drink All Wine and Liquor Shop. Napakaswerte natin mga kaswabe dahil ang ating espesyal na bisita sa araw na ito ay isa kong kabaro. Isa siyang seaman. Tara mga kaswabe, samahan niyo ako para mas kilalanin pa natin siya. Ang ating espesyal na bisita sa araw na ito ay si Sir Vin General. Sir Vin, thank you so much at napunlakan mo ma-interview kita dito sa Drink All with Super Marns. Isang karangalan ito, sir. Thank you, Sir Marns, and it's my pleasure. Salamat, sir. Bilang isang seaman, ano po ang inyong profession sa loob ng barko? As of now, I am a camp boss slash head chef. Head chef, yes. Okay. So, ilan taon na po kayong head chef sa barko? Sa barko, I'm almost 22 years now in the ship na as a head chef. Tagal niyo pagbabarko, ano-anong type of ships ang inyong mga nasampahan? Well, in this let's say 24 years, I mean 26 na yata. So, in those years, I started with the passenger cruise line. Okay, passenger cruise line. Yes, and then the next one, napunta na ako ng offshore, which is offshore. Ang unang vessel ko sa offshore is yung Seismic. Seismic vessels. And then, sumunod doon is yung mga PSB, yung support lang sa mga rigs natin. And then, the next is the MPSB, which is the multi-purpose. And the next one, sumunod doon yung ating tinatawag na CSB, construction vessels. And then, sumunod na yung pipe laying. Dami na pala. And right now, nasa drilling rig ako. So, ilang buwan po ang contract nyo dito sa sinasampan nyo ngayon? Well, ang allow lang sa amin is 28 days. 28 days. Yes. But, let's say, 28 days akong on board. Yung 2 days doon is my travel to join. Okay. And then yung 2 days is my travel to go home here in the Philippines. So, lumalabas siyang 32 days. Ano-ano po ang perks sa mga frequent seafarer traveler kagaya niyo po? Well, marami. Like, for example, kung talagang lagi kang bumabiyahe, katulad ko, you can do member sa mga airlines na mga miles nila. And then, napakasarap kasi may enjoy mo talaga lahat. Like, pagka pwede kang mag-choice ng seat mo, kung saan gusto mo po. And then, pagdating mo sa airport, you don't need to do the online check-in. Just go there. And then, hindi mo kailangan pumila dun sa economy side ng pila, which is mahaba. Diretso ka na kagad dun sa mga business class, which is mga elite. So, diretso na yon. And then, the most thing na nai-enjoy ko ngayon is yung sa bagahe. Bagahe. Kasi pag once na elite member ka na, meron silang nilalagay na priority tag dun sa bagahe mo, talagang iingatan nila. So, familiar naman kayo ngayon dun sa mga tinatapon na bagahe. Oo, marami nasisira. Oo, marami nasisira. Doon talagang alagaan nila yan. And then, yung bagahe mo, pagdating mo dun sa destination, and also pag uwi mo dito, ayun ang unang lumalabas. Mostly kasi ang case, laging nawawala ang bagahe. Oo, laging nawawala. But pag meron kang priority tags, ingatan. Sa madaling salita, elite kayo. Yes. Elite traveler. Talaga mga VIP talaga. So yun, isa sa mga perks. How about doon sa sir? Sa lounge? Sa lounge, yan. Oo. May mga ganun yan. Sa mga hotels, ganun. Oo. Sa lounge, ang pinakamaganda dyan, lahat ng lounge from here sa Philippines pa lang, sa Terminal 3,
merong designated dyan yung kada airlines na pwede kang pumasok. Pero ang inaalaw lang nilang pumasok doon is yung mga naka-business class and then yung mga naka-first class. Since elite member ka, you can access there. You can drink, you can eat in a buffet. Okay. Talagang sobrang nakaka-enjoy din. Ng baging elite traveler, no? Yes. So, nabanggit niyo po yung drinks. Nabanggit niyo yung drinks po. Ano ang pinakamahal na alak na natikman niyo as an elite flight customer? I remember nung nasa passenger ship pa lang ako noon, may nagpatikim sa akin ng Louis XIII. Louis XIII? Yes. Mahal nun ah. Yeah. The Louis XIII was at least $300 to $500 per shot. Per shot? It depends on the country. So, napakaganda pala yung ano nyo, no? Yung maging isang elite flight customer, no? So, travel every month, baba, sampa, no? Parang mas, hindi kayo maboboring kagaya nung sa akin na 6 months. Yes. No, talagang... But yung mahirap lang sa travel ka ng travel every month is yung sakit ng katawan. Kasi long haul lang ano natin ang biyahe natin. At least from here to Europe, almost 18 to 16 hours and then pupunta ka pa doon sa isang lugar. So, medyo mahabang travel. Tama, sa bagay. Nakakapagod, lalo na pag mahaba yung, ang tawag dito, yung maghintay ka. Yes, sure. Oo, yung ano. So, next flight mo, antay ka na naman. Layover. Ano ang inyong top 5 favorite international foods? Sa international food na talagang kinakain ko lang, let's say, number 1 ko is from Asian, which is the nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng with udang. It means, yung nasi goreng na rice na karaniwan ng Malaysian and Indonesian. And then the udang means shrimp. So minimix nila yun. So that's my number 1. And then my number 2 is sausage rolls ng UK. UK naman yan. Siya yung minced beef na very savory meat na nakarap sa pop pastry, which is very nice. And then the third one was yung ating tinatawag na kumla. Kumla? Yes, that one is from Norway naman. Norway, okay. Traditional na yun. It was made by potato, just boiled potato, mashed potato, like that. And then you make it balls. And then merong lamb, may sausage. Napakatagal na pinakuluan, so talagang malambot na malambot yung lamb. So magandang quality talaga. Yung panglima? Yung panglima ko naman is yung tinatawag nating karaniwan dito sa Pilipinas na tinatawag nating roast beef. But I prepared talaga yung lahat ng klase ng roast beef na yun is may paborito. Kaso lang may iba't ibang klase ng beef na talagang makukuha mo yung satisfaction nung talagang nagme-melt siya sa ano. Well, I prepared yung brisket talaga. Roast brisket smoke. Saang bansa yan, sir? Usually, ginagamit siya karaniwan sa Louisiana. Mostly part ng US. Talagang ini-smoke nila yung beef na yon, and then it takes at least half day to grill it. So high quality talaga? High quality talaga. So, yung mga nabanggit nyo, sir, parang pang-elite lang talaga, no? Okay, so nabanggit natin yung pagkain international foods. Ito naman po, ano-ano mang top 5 best countries ang napuntahan nyo na? For me, is number 1 sa akin is Norway. Norway. The best talaga. Pangalawa is yung Greece. Greece. Yan, napuntahan ko na rin. Pangatlo is Denmark. Denmark, okay. And then, pang-apat ko is itong sa bandang Sao Paulo. Brazil. 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 The best din yun. And then, the last one, syempre, wala na iba, Pilipinas. Pilipinas. Okay. Ilang taon po kayo natutong magluto? At anong putahe ang una niyong natutunan? Well, ito nga, Sir Marns, actually, nag-start ako as a chef. Hindi naman talaga ako sa hot kitchen, which is yung pagluluto. Nag-start ako as a chef, decorator.
cake decorator ako. Mm. Gumagawa ako ng pastries. So, doon ako nag-start. Mm. And then, kung ilang taon, siguro, late na ako natutong magluto. Mga, sabihin na natin, mga 24 years old. Na ako natuto because of the trainings, American Culinary Federations, nung mga pinapadala ako nung previous company ko, which is Royal Caribbean Cruise Line. So, okay. Doon ako. And then, sa amin kasi sa RCCL, once you hired as a chef, iikot ka. You will not stay in one station. Tama. Hindi pwedeng pastry ka lang. Especially when you get the position na chef de partie. Talagang from your specialty na sa pastry, pupunta ka sa soup section, pupunta ka sa sauce, sa butchery, maraming sekta ng kusina ang talagang matututunan mo. So, maiikutan mo Ikot talaga. mo talaga. Kaya talaga natutunan nyo. Yan na, natutunan. So, sa tagal ba naman ng panahon, no? Okay. So, sir, magbigay po kayo ng at least top 5 foods na super specialty nyong lutuin. Parang mahirap yan. Top 5 lang, sir. Top 5 lang. Alam ko marami kayong lutuin. So, mostly naman, ang prepared ko talagang lutuin, syempre, yung pagkain natin. Wala nang mas the best sa pagkain natin. Totoo yun. Kasi, kung meron mang mga specialty na pagkain sa iba't ibang bansa, at least 3, 4, ganun lang. Pero dito sa atin, maraming klase ng putahe kada probinsya. Kita mo, meron silang specialty. Which is, ayun ang pinaka-paborito kong mga lutuin. Well, sa question mo is, sa akin, syempre, paborito ng asawa ko kainin, at ng mga anak ko, is yung mga crispy belly, mga ganyan, crispy pata. And then some cooking na involved talaga yung oven and then grilling. Siguro yung tomahawk, because I have on my own recipe na how to deliver it sa mga kakain na talagang makikita nila yung difference. Pang ano talaga siya, pang 5-star. Yung ano niya. No, okay. So, tagal niyo ba naman experience, no? So, sir, ito, ano po ang fulfillment naman sa pagiging isang chef? Ang daming respect na nakukuha dahil syempre sa performance mo, sa way ng pagluluto mo, kahit na hindi lang about sa continental, but it's about the buong specialty ng bawat nation is naibibigay natin sa kanila. Kasi in my ship right now, sa rig, iba't ibang lahi. So, dapat hindi pwedeng mag-focus ka lang dito porke Americans, porke Scandinavian, or porke ganito, doon ka lang lagi. No, you have to give them their day. Halimbawa, Mexican Day tayo ngayon. Correct. Filipino Day tayo ngayon, Italian Day tayo ngayon. Iba't iba. So, tama. Ayun ang Then, you gain respect. Hindi ka nawawala ng project. Hindi ka nawawala ng kita. Tama. Ayun ang fulfillment. Sir Ben, ano po ang challenges na kalimitan hinaharap ng isang chef? Especially sa barko. Well, talagang madami yan. Like for example, pag may mga occasion like this past Christmas and New Year, if you are set to go on board, wala kang magagawa. So, talagang yun, sacrifice yun. And then also, syempre, yung trabaho natin doon. Like for me, and sa lahat ng mga kakusina ko, talagang maghapon, nakatayo. Walang upo. Pangit naman tingnan na nakaupo ka sa kusina. Nagluluto. So, lahat talaga. Yung buong 12 hours duty mo, no day off Kung magtatayo po kayo ng isang restaurant, ano po ang ipapangalan nyo dito sa restaurant nyo? Well, sa ngayon, wala pa Kasi, alam mo, sa totoo lang, marami na rin nagsasabi sa akin na dapat gawin ko na yun, anuhin ko na yun. But, parang hinihingi pa kasi ng katawan ko na sumampa pa, umalis pa. And then also may mga obligations pa tayo na hindi pa natin na Mahirap kasing sumugal sa isang negosyo kung hindi ka pa talaga buo. Correct. It's not about
experience. Mm. Talagang, alam mo sa sarili mo na kaya mo na. Oo. But the thing is, kailangan siguro, dapat, yung backup mo is super. As in, hindi pwedeng magpapalugi ako dito. Correct. Kasi ang negosyo, gano'n, di ba? Papalugi ako ng isang gano'n, and then wala na akong pang-backup. Saan mapupunta yun? So, correct. kailangan siguro ipon. Kailangan ipon pa. At saka sir, anong pangalan kaya nito? Kung meron na ba kayong pangalan dito? Wala pa akong naiisip. Wala pa talaga. Pangalan, eh. Pero setup, meron na akong naiisip Setup. na Okay. setup. Kung hindi kayo naging chef na seaman, ano po kaya ang profession nyo? My first dream is to be a dentist. Dentist. Kung hindi dentist, siguro army. Army. Yes. Okay. So, nasa serbisyo pa rin, no? Service. So, talagang palaban, malayo sa pamilya. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo. So, yun mga kaswabe, mas nakilala na natin si Sir Vin General. So, dahil nandito tayo sa Drink All with Super Marns, magre-review kami ng isang alak. Ang i-review namin mga kaswabe ay ang Monkey Shoulder Whiskey. Magbibigay lang ako ng konting history ng Monkey Shoulder. The story of Monkey Shoulder. 100% made for mixing. Monkey Shoulder was originally created to make perfect whiskey cocktails and has been getting in the mix ever since. Get a lovely whiff of zesty orange, vanilla, honey, and spiced oak. Before tasting mellow vanilla with spicy hints as you enjoy a cheeky sip, never one to stay quiet at a party. The smooth, malty, and fruity character is bold enough to stand out in a drink, but balanced enough not to take it over. Richness and vibrancy combine with fruity aromas, and mellow vanilla notes, making it perfect for mixing. Born in Scotland, Monkey Shoulder is born of one of the oldest whiskey-making Scottish families in the world, William Grant & Sons. Still family-owned today, William Grant & Sons has been distilling the finest Scotch whiskey since 1887. Early in the 2000s, the team at William Grant's recognized an opportunity to bring the world of Scotch to a much bigger audience through championing cocktails and mixed drinks as a new way to enjoy Scotch. With this brief in mind, an epic blend of Scotch malt whiskies were chosen to create the perfect whiskey for mixing, and as you will see from our bottle, the blend that was chosen was called Batch 27. At the time, the idea of blending only malt whiskies was a novel one, because blends usually included some grain whiskey. But our perfect blend didn't, and so we ended up creating a new category of Scotch, a blend of malts that no one else had ever released before. Batch 27 didn't have the snappiest ring to it, and instead, we named our Whiskey Monkey Shoulder in tribute to our whiskey heritage. And in 2003, we set out to give the whiskey world a good old-fashioned shake-up. The rest, as they say, is history. Sir Vin, please do the honor sa pag-open ng ating Monkey Shoulder Whiskey. Wow. Thank you, Sir Miles. Okay, so silyado pala talaga siya. May cork siya, sir, no? Yun. Ayun, mga kaswabe, nabuksan na. Thank you so much, Sir Vin, sa pag-open ng ating Monkey Shoulder Whiskey. Ngayon, sir, ang gagawin natin, titikman natin ito ng puro. Puro muna, para malaman natin kung ano talaga yung lasa nito. So, Sir Vin, shot na natin to para malaman natin kung ano talagang lasa nito. Ito mga kaswabe, Monkey Shoulder. Bubuksan ko na. Ayun. Sa tunog pa lang, parang napakaswabe na nito. Sir, unahin kita sa pagtagay. Grabe. Color pa lang, talagang tingin pa lang mukhang masarap na to sa itsura pa lang Okay, so sir, check natin kung ano yung color niya, no? Color niya is slightly amber gold, no? Hindi siya gaanong dark. Unlike sa ibang mga whiskey. So, amuyin muna natin kung anong amoy. Bango. Zesty orange. Zesty orange, parang may vanilla. Yeah. Tsaka yung common ng whiskey, hazelnut. Talaga. Ganun din. Oo. So,
shot na natin Sige. para malaman natin. Oo. So, cheers! Spicy. Napakasarap pala. Anong lasa, sir? Spicy? Oak, no? Oo nga, no? Spicy. Meron siyang vanilla. Pagka mo, dumaan siya, Oo. pagdating dito, parang may kalat. Oo, parang sumabog siya. Parang sumabog. Oo. No? Pero hindi siya, naiwan yung tamis, parang may honey yata Oo, dito. meron. Pero may konting honey rin Konting yan. honey na. At saka yung parang may hazelnut, Mm-mm. which is common sa mga whiskey. Yes, exactly. So, sir, ubusin na natin to. Cheers. Nice. Panalo talaga mga kaswabe. Suave. Itong Monkey Shoulder. So, sir, itutuloy ko ng mga katanungan ko sa inyo Okay. para mas lalo ko pa makilala ng ating mga kaswabe. Mm. Ito, sir, ilang taon po kayo natutong uminom ng alak at anong alak ang una niyong natikman? Well, as far as I remember, Mm. parang grade 6 pa lang yata. Grade 6 pa lang? Oo. Okay, tapos Kasi anong... tropa-tropa eh. So, Oo. ang natatandaan ko, meron kaming dalawang brand Mm. lagi na iniinom. Which is yung 5 years. 5 years Tanduay. Tanduay 5 Oo, years. Tanduay, And, syempre, ang sikat na sikat, Gin Bulag. Pero Quadro Cantos. Quatro Cantos, Oo, oo. kasi Oo. 12 kaming magbabarkada. Oo. So, ilang taon kayo nun, sir? Sa tatandaan nyo? Grade 6 is about 12, 13 yan eh. Something like Mga that. ganon. Something Okay. So, like batang-bata pa talaga. that. Patago yun, patago. Sigurado. Or- Yes, nung umpisa. Pero umpisa. nung kasi doon sa lugar namin, parang karaniwan na yun eh. Sir Ben, ano ang iyong favorite sa mga 6 primary liquors? Diba? Meron tayong whiskey, brandy, vodka, rum, gin, at saka tequila. Mhm. So, ano po ang paborito nyo doon sa 6 na yon? Well, iniinom ko naman yan lahat. Ah. Actually. But, I'm into whiskey talaga eh. Or Whiskey. cognac. So, dahil natikman na natin yung puro, Mhm. naku-curious naman ako kung anong lasa nito Nako, pag may ice. mas So, tatry natin may ice. lalo sige. mas saswabe. So, bubuksan ko na mga kaswabe. Ito, pangalawang shot na namin to. Ayun. Tunog pa lang. Pumuputok. So, sir, unahin ulit kita. Thank you, Sir Mark. Walang naman, sir. Ayun. Talagang, siya. Yung color niya. Ay, naparami sa akin, sir. Dagdagan ko sa inyo. Oo, kahit punuin mo yan, wala problema. So, ayun mga kaswabe. Tatakpan muna natin mag-iinom pa tayo. Marami pa tayong gagawin na timpla kung anong lasa at ano nito. So, sir, i-swirl muna natin para malusaw yung ice, no? Siguro, palusawin natin ng konti. Tutuloy ko yung tanong sa inyo Yes, exactly. para mas makilala ka pa ng ating Sige. mga Go ahead. kaswabe. Ano ang inyong top 5 favorite whiskey brand at saka yung iba pa mga top 6 primary liquors? Okay. Well, ang number 1 sa akin is yung Macallan. Top 2 ko is ang ating Martel. Martel, Cognac. Yes. Okay. So, paborito ko yun. Siyempre, yung top 3 natin is Cordon Bleu. Cordon Bleu, Wow. which is Cognac din, no? Cognac din. Top 3 natin is, top 4 natin, top 4 na, no? Top 4 na, Top top 4 4 na. natin is Green Label. Green Label, okay. Tapos, And then, syempre, ang ating top 5, etong Monkey Shoulder. Yes. Okay, which is napakasarap naman kasi talaga. Sarap talaga. Napakasarap. Dahil masarap, shot na natin. Nalusaw na eh. Oo. So, cheers! Cheers. Gumaan, pero... Gumaan, no? Pero andun pa din eh. Pero I observe, I don't know, kung mapapansin mo rin na pag shot mo, parang pagka huminga ka ng palabas, mararamdaman mo pa yung
Oo. flavors niya Correct. talaga. Yung vanilla. No, doon Yung pa rin. vanilla. Tama si Sir Vin. Masarap nga talaga to. Dahil masarap, Sarap. busin pa natin to. Yo. Cheers! Cheers. Actually, sir, pag yung una nating tinikman, konting lusaw ng ice. Masarap. The more na nagkakaroon siya ng water, the more siya mas sumaswabe. Masabi siya. Ano ang ultimate dream na alak ang gusto mong matikman? Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon. Yung ano, sir, yung ultimate talaga, pangarap nyo. Hindi na natin pinag-uusapan yung price dito. Yung mangangarap na lang tayo. Dapat mataas. So, ano yun, sir? Ano kaya? My ultimate, based on your term na talaga, ultimate is Macallan 1926. Mga kaswabe, actually, based lang sa pagkakaalam ko, and then, pwede niyo akong i-correct or comment na lang kayo kung mali ako. Based sa pagkakaalam ko, in 1926, that Macallan 1926 was produced 1926. 1926. But you have to wait at least 60 years. 60 years? Para mainom mo siya. And then, nakababad siya sa sherry oak. And then, I think, na-out siya sa market noong 1986. 1986? Yes. Okay. And then, based doon sa nalalaman ko, parang ang isang bottle noon is, they produce only 40 bottles. 40 bottles? Yeah. Okay. And then, ang price ng each bottle is parang umaabot ng $2.7 million. $2.7 million. US dollar to, ha? Hindi peso. Pag-usapan natin dito, ha? So, napakamahal nun. Napakamahal. So, ultimate nga. Ultimate nga, eh. Siyempre, nangangarap ka lang din naman, eh. Doon na tayo sa pinakamataas. Kahit isang patak lang siguro, pwede na siguro. Kasi grabe yun, eh. 2.7, di ba? US dollar ito, ha? Talaga, napakamahal talaga. Grabe mahal. Okay. So, Sir Vin, dahil nabanggit nyo na yung ultimate dream nyo na matikman na alak. Ngayon, sir, subukan natin soda water dito sa Monkey Shoulder. Ako, curious ako. Kasi hanggat maaari, try natin. Of course. Kasi first time ko ito matikman, eh. Ito ang gagamitin natin na soda water. Swift soda water. So, bubuksan ko na ito. Alright. Para matry natin kung ano talaga yung lasa pag may soda water. Pero unahin muna natin itong Monkey Shoulder. Alright. So, bubuksan na natin mga kaswabe. Yun. Grabe tunog pa lang. So, Monkey Shoulder Whiskey mga kaswabe. Ang color niya talaga is slightly amber gold. Yan. Tapos, lalagyan na natin ng soda water. Yan. Yun, nagre-react na yung soda water. Ayos. Ano kayang lasa nito? Hindi ko pa na-try din kasi talaga to eh. Kung anong lasa niya eh. Ako rin. It's my first time na... First time. Kasi mahilig kayo, puro lang sa, di ba? Puro lang talaga. Okay. So, Sir Ben, haluin natin. Alright. Para mas malasahan natin kung ano yung lasa nitong soda water at ang Monkey Shoulder Whiskey. Kasi pag hindi mo siya inalo, hindi rin pwede maiinom natin yung soda water lang. Try na natin kung anong lasa nito. Cheers! Cheers! Oh my God! Napakasarap! Nagbigay din siya, no? Wow. Napakasarap. Oo. Sa lahat ng whiskey na tikman ko na nilagay ko na soda water, ito yung parang mas lalo tumamis. Really? Nag-create siya ng ibang lasa. Oo. Maliban doon sa blue na natikman ko dyan, yung Walker Blue. Ito,
may something magical siya. Nag-transform siya bigla ng kakaiba na ano, no? Ang galing. So, cheers! Cheers. Grabe. Masarap, no? Mm. Mas lang nawala yung konting kagat niya kanina. Parang ano nga parang very refreshing. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na magpo-produce ng sarili mong brand ng whiskey, ano po kaya ipapangalan nyo dito? Pwede bang hiramin ko yung kaswabe mo? Kaswabe! Yun, okay, pwede. Kaswabe whiskey. Oo, Pwede. Kaswabe whiskey. Oo nga naman, no? Kaswabe whiskey. Dahil swabe, shot pa natin to. Alright. Cheers! Cheers. Bago yun, kaswabe whiskey, ah. Ang sarap niya talaga. Actually, tingin ko, like what I said before, na parang refreshing siya. Maganda siguro to habang nasa beach ka. At the beach. Tapos, kind of sip-sip ka Ayun, ganun na. konti. And then watching. Yun. Mga naliligo, Yes, gano'n, so, no? Tama, may point ka. Refreshing ka na hindi ka kagad nangihingi ng tama or something na correct. kumbaga swabe. Sino ang pangarap mong maging brand ambassador ng sarili mong alak, yung Kaswabe Whiskey? Rudy Fernandez and Ace Berhel. Rudy Fernandez, Ace Berhel, talagang mga bad boy to, sir. Talagang ibang dating. Sila, di ba? Bakit hindi si sir? Yung kamukha mo? Sino yun? Jay Manalo, sir. Sabog. Bakit hindi na lang yun? Yun, kukunin mo. Si Sir Jay Manalo. Sir Jay Manalo. Total, buhay pa si Sir Jay. Oo, yun. Yun na lang siguro, kapalit. Dahil wala na si idol natin, Rudy Fernandez, at saka si Ace Berhel, no? Isa? Parang nahiya ako bigla, Pwede siya, di ba? Jay Manalo. Bakit Jay Manalo na lang? Okay. So, dahil doon, sir, cheers. Shot muna natin to. Right. Ang sarap talaga. Pero grabe, no? Sa battles pa lang, panalo ka na. Oo nga. Grabe. Masarap mga kaswabe. Isa to sa natikpan kong whiskey na masarap talaga. Exactly. Tapos, in my knowledge, hindi pa ako nakakakita nito sa mga malls. Bihira lang. Bihira lang, okay. That's why, nagulat ako na mayroon ka nito. Kung magbibigyan kayo ng pagkakataon, sino ang dalawang chef ang pangarap mong makainuman at makakwentuhan? At kung iinuman kayo, sir, anong alak ang iinumin nyo? Dalawang chef, siguro, yung mentor at pinakamahal ko na chef. When I was working in a RCCL, Caribbean Cruise Lines, I have a chef. He's a German. He's Chef Thomas. Fellowship. Okay. Grabe. Sobrang parang tinreat niya ako na parang anak. And then, siya yung nag-build sa akin, siya yung nagbigay sa akin ng lahat ng pagkakataon na patunayan ko yung sarili ko. He's a executive chef in RCCL and he was transferred in MCL, but he was traveling chef. If you guys know yung father nung sikat na volleyball player ngayon na si Gandler, si Chef Gandler, siya yung isa sa mga ambassador ng Angkor, which is na-meet ko siya sa ISCAM, International School of Culinary Arts sa Katipunan, which is nag-aral din ako doon. So, yun. Magaling yun.
Magaling. Magaling. So, isa din yun. Silang dalawa. Yes. Kung mabibigay ka. At ano yung kaya yung ano nyo? Yung alak, Inumin nyo. siguro baka yung ano na lang, para medyo special naman ng konti. Kasi medyo imposible ng mga inuman ko yan. Yung 1926 naman. 1926 naman pala. Siyempre, bibigyan nyo na kasi Yun na, oo. sila talaga yung gusto mong makainuman. At malaking impact sila sa buhay mo. Yes, Sir Ben, ano ang inyong top 3 favorite Filipino foods? Dinuguan? Actually, doon ako pinaglihi. Dinuguan. And then, syempre, yung ating tinatawag na dinakdakan. Pangatlo, syempre, papaitan. Ano po ang top 3 foods na luto mo? Ang dahilan kung bakit mas lalong na-inlove sa inyo ang inyong misis? Actually, pagdating dyan, dito sa bahay, wala silang ibang namimiss kundi yung kaldereta. Caldereta. And then, syempre, andun na yung crispy pata at saka yung crispy pork belly. Ay, Crispy yung mga paborito pork belly. talaga nila dito. Sir Ben, ang gagawin naman natin, dahil natikman natin yung puro, Alright. may ice, may soda water. So, lahat naman yun, suabe. Yes. May alam akong pag-inom pa ng monkey shoulder. Na-research ko lang naman ito. Alright. Gusto ko lang ding ma-try ko ano talaga. Ito yung tinatawag na ginger monkey. Wow. So, ang gagawin natin, gagamitin natin siya ng ginger ale. Wow. Which is, ang gagamitin nating brand ay Canada Dry. Nice. So, ang una nating gagawin ngayon ay dapat talaga dito ay hahaluin natin ng 50 ml ng monkey shoulder. Dahil wala naman tayong pangsukat, tatansyahin na lang natin. Alright. So, bubuksan ko muna ito mga kaswabe. Ito na. Ayun. Tumutunog talaga. So, ito dapat ay 50 ml. Tatansyahin na lang natin. So, 50 ml itong monkey shoulder. Ayan. Dahil may makikita naman tayong line dito. Yun na lang susundan natin yung line. Itong ating highball glass. So, let's say 50 ml yan. Tapos, itong ating ihahalo ay ang ginger ale na ang brand ay Canada Dry. Ito ay 120 to 150 ml. So, dahil wala tayong sukat, tatansyahin na lang din natin. Actually, masasabi natin is 1:3. Yes. Yun na lang eh. Parang 50 ganun ang ratio. to 150. 50 to 150. Di 1:3. So, yun mga kaswabe. 1:3 na lang para mas madaling maintindihan natin mga kaswabe. So, meron na tayong 1, lalagyan natin ng 3. So, yan ay 1 na yan. So, halos puno na ito. So, yan yung ano nito, ratio niya. 1:3. So, hanggang ano talaga liig niya. Yan yung ano natin. Yan yung ratio nito, mga kaswabe. So, dahil nandyan na yan, natimpla na natin, kailangan muna natin haluin. Alright. Gamitin natin ang ating panghalo. Yan. Natikman natin kanina, soda water. Ano kaya yung lasa nito ngayon? Ako, curious din ako. Pero medyo mukhang ano na siya. Nag-lighten, no? Oo. Mukhang Lalo nag-lighten. parang Stella Artois na to. Oo nga. Yung beer, no? Oo. Pero try natin. Let's say. So, curious din ako Actually, nakita ko lang to sa mismo website nila. Alright. Isa lang ito sa mga option doon. Okay. Pero ito yung nagustuhan ko kasi mas simpler. Kasi yung iba kasi mas medyo complicated. Kailangan natin ng kung ano-ano pa. So, try natin ito. So, Sir Ben, try natin na kung anong lasa nito. Cheers! Cheers. Sarap. Oo nga, no? Mas lalo. Oo nga, no? Ang daming binagayan talaga nito. Oo nga Very flexible sa. Yes, exactly.
That's the word. Versatile talaga. Wow. Kung saan siya, napakadami. Sarap Napakadami. pala. Sarap pala ito pagka, Actually, first time ko rin to. Oo. Sa website kasi nila to eh. Oo. Parang isa pa. Parang, Pero another, sarap na eh. Another, try natin to ng timpla niya. Which is, this one mga kaswabe is, another dangerous. Hindi natin sinasabing dangerous is dangerous siya. What I'm saying is, dangerous siya kasi mapaparami ka. Napaka-chill kasi Napaka-chill nung na. Oo nga eh. nung dating niya. Talagang, parang nawala yung tapang. Oo. Parang makakonsider natin as cocktail na siya. Yes. Pero Kasi panalo. meron di ba yung ibang mix na tooth coke, but yun, medyo sumisipa. Ito talagang napaka-friendly na lang niya. Oo. Smooth. Sobrang na lang smooth. talaga yan. Kanina smooth na ngayon sa soda. Oo. Ito mas smooth. Smooth pa talaga. So, ang tawag dito mga kasob ay ginger monkey. Galing, no? Galing Okay. So, familiar sa akin yung lasa. Parang di ko lang mabanggit kung ano, pero very familiar. Parang bundok na kulay green. Ay, oo nga, parang sa Mountain Dew. Diba? Oo, correct. Diba? Oo nga, no? Kaya sabi ko kanina pa lang, sabi ko parang familiar siya, pero hindi ko lang mabanggit. Parang gano'n. Parang gano'n na yung lasa niya. Diba? Kung ikaw ay isang pagkain, anong klase kang pagkain at bakit? Siguro doon lang tayo sa dinakdakan. Dinakdakan. Oh. Bakit naman? Kasi dinakdakan punong-puno ng utak. Yun! Tapos, paano pa meron doon? Para sabihin kahit doon man lang tayo, mautak na. Oo, yun. Tapos ano pa meron? Tsaka siya very savory yung lasa niya. Sir Ben, ubusin natin to at may mga katanungan pa ko sa inyo. Alright. Napakasarap. Parang Mountain Dew nga talaga. No? Mountain Dew na. Ano po ang inspirational advice mo sa mga gustong maging seaman chef? Well, in regards to that, kung kayo ay mga estudyante pa lang, kaaral na maayos, hindi mo kailangan na magtapos ng kahit na anong maritime course or something like that. Kung meron ka talagang passion sa pagluluto, develop mo yon. And then darating yung time na magkakaroon ng mga openings, pwede ka mag-apply. Sa pagiging seaman chef naman, hindi requirements yung nakatapos ka ng any maritime course. What I mean is, as long as na magagampanan mo yung trabaho mo, papasa ka sa lahat ng mga trainings, fit ang katawan mo, okay ka. Walang problema. So, Sir Ben, dahil natikman na natin kanina, uminom tayo ng puro, uminom tayo ng may ice, uminom tayo may soda water, and then yung pinakahuli natin, uminom tayo may ginger ale. Which is pinakaswabe. Oo, pinakaswabe. Itatry natin uli yung puro. Alright. Balik tayo sa puro. Alright. So, shot muna natin to. Sige, try natin to kung magbabago yung lasa ba. Kung masasabi natin na parang mas gusto ko pa rin yung puro. Try natin. So, ito mga kaswabe. Bubuksan natin. Yun. Tumutunog talaga. Try natin ngayon. Kung mamimili na tayo kung ano ba talaga gusto natin. Kasi, tinikman kasi natin to ng una, yung puro talaga eh. So, ngayon, dito na natin mahuhusgahan or ma-appreciate kung ano talaga. May yung puro, may ice, may soda water, o yung may ginger ale. So, try natin muna. Yes. Bago ko magtatanong uli sa inyo. Alright. Bango talaga. Bumalik tayo sa kung paano tayo nag-start uminom.
Pero panalo din. Panalo Panalo talaga. pa rin. Oo. Kanina kasi talagang napunta tayo sa yung puro. Tapos Oo. nag-ice. Oo. Hanggang yung pataas ang pataas yung tinimpla natin. Oo. Mas lalo siya sumarap eh. Sumarap eh. Pero itong bumalik ulit tayo sa puro. Oo. Itong puro para sa akin is na-appreciate ko yung lasa niya. Talagang panalo. Para sa inyo. I don't like to play like a macho man, something like that. But I prefer this one na talagang puro lang. Puro. Siguro parang mas konti yung may inom ko na ito kasi puro parang hindi nakakawili. Yung nga, sabi mo nga danger eh. But lahat pasok siya. Pasok siya sa lahat. Pero I prefer this one. Mas puro. Yes. Okay. Pag puro kasi parang siguro sa shot ka rito, siguro mga 3 to 5 shots ng konti na naman. Konti lang. Pang tulog mo lang. Oo. Pero doon sa hinaluan natin ng soda water at saka ginger ale, alin yung favorite mo dun sa dalawa? Yung bagong tuklas mo. Yung saying ginger monkey. Ginger monkey. Ginger monkey. Ang galing nun. Ang galing, no? Oo, ibang klase yun. At saka yun yata, parang delikado yun dahil mapaparami. Talaga, oo. Pero ang kagandahan naman kasi nung ginger monkey na yun, even yung mga starter pa lang, like, syempre, di naman natin paiinumin yung mga below 18 years old. So, tingin ko kung nagbabanding kayo, tapos gamit yun si Monkey Shoulder, and then meron kayong ginger ale, ang galing niya. Masaya lang ang lahat, smooth lang ang pero merong kick. Mayroong kick. Hindi naman natatanggal yung alcohol. So, mas prefer nyo si Ginger Monkey. Oo, ang galing ng Ginger Monkey. First time ko yun. From 1 to 10, gaano kahalaga sa inyo ang alak? I just say parang nasa 7.5 to 8 lang naman ako. 7.5 to 8 yung halaga? Yes. Hindi naman siya masyadong sa akin kasi nasanay din naman ako ng yung 28 days on board ko. Wala rin talagang alak. Okay. Which is, I feel good din naman na magkano pakiramdam mo tuwing gigising ka, tuwing ano ka. And then siguro parang yung tulog mo is napakasarap. Kasi walang alcohol. And then syempre ando dun na yung pakiramdam na wow. At least on 28 days I feel healthy. Kapalit, 100 million. Pero hindi na kayo iinom ng alak. Papayag ba kayo? Fuck the 100 million. Let's drink. Yeah! Ayun, mga kaswabe. Alright. Kung tunay ka, mga kaswabe, hindi mo tatanggapin yun. Iinom at iinom ka pa rin. Yun, cheers. Biro lang yung mga kaswabe. Yeah. Yun naman ay desisyon ni Sir Ben General ay nirespeto natin. Katuwaan lang ito, mga kaswabe. Dahil nandito tayo sa Drink All with Super Marns. Siyempre, hindi mo tatanggapin yun. Shot pa rin tayo. Yun. Thank you, Sir Ben. Thank you so much sa iyong mga kasagutan. Really appreciate. At naliwanagan kayo. Di ba? Biro lang yung mga kasabi. Lahat ng desisyon naman, mga kasabi, ay nirespeto natin. Alright. Pero in reality naman kasi talaga, life is too short. You have to enjoy it. Exactly. Kung ano papalagaya sa'yo, kung hindi ka inom, it's up to you. Kung inom ka, it's up to you. And you cannot bring that money Correct. to your grave. Correct. Tama talaga yan. At dahil dyan, cheers. Cheers. Mas panalo talaga to. Parang ang yun soft drinks na Parang nangyari kasi sa atin. Solid.
Oo. Konti-konti. Tapos bigla tayo solid. Tapos bigla tayo nag-chill. Correct. So, masarap itulog to. At saka ito, pag chill nito, talagang hindi ka nahihirapan eh. Oo, hindi ka nahihirapan. Mm. Walang pressure sa'yo na may lasa, something gano'n. Ito, Sir Ben, baka meron ka mga gustong i-shout out ng mga kasama mo sa work. Yes. Pa-shout out mo sila. Okay. Anyway, thank you, Sir Marge, for this opportunity. You're for the welcome. class. Grabe. I think mahabang-mahaba ba yung pagsasamahan natin. Yun, thank you so much. Shout out dun sa mga kasama ko sa 2023 Rig of the Year Noble Voyager. Tayo yan. Thank you so much, Sir Ben. Ulit na napawala ka ma-interview kita dito. Thank you. Mismo sa inyong tahanan, sa inyong Salamat, Sir bahay. Marge. Salamat. Isang karangalan Thank you. ito. Ngayon mga kaswabe, inimbitahan ko kayo na pumunta at bumisita sa aming Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Paliko 3, Imus, Cavite. Maraming salamat mga kaswabe. Special thanks to my wife, very supportive wife, very loving wife, gay general. To all the friends in Pagcor, thank you. To my two sons, grabe. I'm so proud of you guys. Maraming salamat. Sir Mars and his family, thank you for dropping by here, for giving me the opportunity to be a part of your vlog. Thank you. Up above. Thank you. Thank you very much.